Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong mainit pa rin na issue mga kamaestro patungkol nga dito sa nag-viral po na isang school head na kung saan ay pinahubad po, no? Pinatanggal ang mga suot na toga ng mga graduate sa gitna po ng graduation ceremony. Ayan. So medyo nakakalungkot nga po, ano? Kasi syempre kahit sino may kasalanan dito sa issue na to, syempre ang pinaka-affected kasi dito mga kamaestro is yung mga estudyante, ano po mga kamaestro, yung mga bata and yung mga magulang. Syempre masakit sa part nila yun kasi 'di ba supposed to be ang graduation ay solemn, ano po, solemn, tahimik, ano po mga kamaestro. In fact, 'di ba pag may mga graduation pina-practice pa nga natin yan. Ako kasi mga kamaestro ay ilang years na rin po ako nag-MC sa graduation po sa aming school. So talagang saksi ako, no? Saksi ako sa pagka-practice. Talagang hindi naman yan basta-basta lang uakyat yan yung mga bata sa stage tatanggapin ng diploma. So magka-practice ng ilang araw yan, magpapagod sila, ano po mga kamaestro. Then ayun, sa isang iglap ay magkakaroon ng ganung mga kaguluhan, ano po, sa gitna ng seremonya na matagal na nilang pinaghandaan. And maliban syempre sa paghahanda, no, na ginawa ng mga bata, ng mga teachers, no, doon sa graduation ceremony, syempre ay ang pinakamahalaga kasi diyan yung yung simbolo, ano po, yung symbol ng graduation na kung saan syempre ito yung pinakamahalagang parte sa buhay ng mga mag-aaral in that stage, ano po mga kamaestro. Kumbaga yan yung siyempre wala pa naman silang mga trabaho. Kumbaga yan ang pinakamahalagang part ng buhay nila bilang isang estudyante is yung makagraduate syempre at matanggap ng diploma, no, sa matahimik at maayos na lugar at sitwasyon, ano po mga kamaestro. Ayan, so syempre maraming mga haka-hakang lumalabas. Hindi pa naman kasi natin alam talaga ang tunay na dahilan or punot dulo, ano po. Wala pa naman, ako personally wala pa po ako talagang idea kung ano ba ang nangyari, pero sabi ko kanina, kahit sino man ang may mali diyan, syempre mali pa ang lalabas talagang mali is yung yung school head, no? Kahit sabihin mo pang may napag-agrihan na ganun ang mangyayari, di ba? Sana, no, para sa akin po ito, opinion ko lang naman mga kamestro, no. So tayo naman po ay may kanya-kanyang opinion. Hindi naman natin binabas si ma'am, yung atin pong principal na involved dito, kasi unang-una hindi naman natin siya kilala personally. Pero mali talaga kasi yung ginawa niya, no, po mga kamestro, no, na talagang harap-harapan niyang sinabi, hawak pa yung mikropono, nahubarin yung mga toga, ano po. So para sa akin mas maganda sana pinatapos na lang muna yung seremonya. 'Di ba? Kasi after naman ng graduation ceremony na 'yan, 'di ba, magkakaroon ng post evaluation, magmi-meeting yung mga teachers, mga committee, 'di ba? May mga TWG naman 'yan. So doon naman sa doon dapat 'yan pinag-uusapan, ano, sa ganung pagkakataon, ano, yung magkakaroon ng post evaluation. So kung mayroon kang galit sa teacher at hindi sinunod yung gusto mo, so doon mo sila pagalitan, ano? Patawag mo lang sa office, no, or sermonan mo sa harapan ng meeting. Wag yung sa harapan pa ng mga bata talagang ipapasulbo kung ano yung gusto mo, ano po mga kamaestro, no? Respeto na, no? Kahit hindi na respeto sa teacher, ano? Respeto na lang po doon mismo sa seremonya po ng graduation. Ayan. Kasi may mga nababasa-basa tayo, no? Kasi nagbabasa-basa tayo ng mga comments sa mga social media, ano po. May mga nakikita tayo doon na baka daw may agreement na yon, kasi before, totoo nga, no? Totoo naman, before talaga magkakaroon ng graduation, mayroong mga meeting na mangyayari. Baka daw before the graduation meron ng agreement na talagang hindi magsusuot, pero pinagpatuloy pa rin ng mga bata, ng mga magulang na pasuotin yung kanilang mga estudyante, or pwede rin yung teacher mismo nagsabi, ano, hindi natin alam. Pero kung ganun man nangyari, kung meron na kayong agreement na wag magtotoga, ano po mga kamaestro, wag magtotoga, at nangyari pa rin yung nagsuot sila ng toga, wala tayong magagawa, no, kasi nandiyan na yan eh. So sabi ko kanina, what if patapusin na lang natin yung yung seremonya po ng graduation. Then doon na lang natin lahat sabihin kung ano man yung mga kapalpakan na nangyari, ano yung mga hindi mo as school head, ano yung mga hindi mo nagustuhan ng mga nangyari. Doon yun na pag-usapan, ano po, hindi sa harapan mismo ng mga bata, ano po mga kameso, at mga magulang. So yun po, no, yun po yung tingin ko na dapat sana nangyari, at naiwasan natin yung mga ganitong mga pagkakataon, ano, kasi kahit pa paano magkakaroon kasi ng kumbaga ng negative impact sa mga bata, no? Lalo-lalo na yung mga bata na malay mo, hindi na sila makapagkolehiyo. Hindi naman 100%, ano? Hindi yun naman talagang realidad ng buhay natin as teachers. Hindi naman 100% ng graduate, ano po, nakakapag-graduate ng kolehiyo, ano? Meron yan, may mga magtatrabaho na,
ano po, dahil sa kahirapan sa buhay, hindi na makapagpatuloy ng pag-aaral. So what if yun na pala yung huling chance niya para makapagsuot ng toga, ano? Yun na yung huling chance niya para magkaroon ng isang solemn na graduation, pero hindi pa rin nangyari. Kumbaga pinagkaitan natin yung mga bata na maramdaman, na maranasan yung mga ganong pangyayari, ano po mga ka-maestro, during graduation. Ayan, so yun, no? Yun lang ang medyo nakakalungkot, ano po. So sana naiwasan yung mga ganong pagkakataon. Kaya tama yung mga sinasabi natin na huwag natin agad-agad papairalin yung init ng ulo, ano po, yung padalos-dalos tayo ng desisyon. Ayan, kasi talaga magkakaroon ng negative effect yan, magkakaroon ng mga unexpected na mga actions po ang mangyayari sa atin kapag pinairal agad natin yung pagiging mainit ng ulo, pagiging kumbaga yung gusto mo masunod yung gusto mo agad, ano po mga ka-maestro. So sana calm down muna si ma'am, ano? Nag-calm down muna kahit umalis na lang muna dun sa stage. Ayan, ayan naman ay opinion lang naman natin, ano? Hindi naman tayo principal, hindi naman tayo school head. Wala pa naman tayong karanasan magpatakbo ng isang school, pero yun po ay opinion ng isang teacher, ano po, as a professional, ano po. So ang binibigay naman natin ditong opinion, not just hindi para sa isang school lead, ano po, kasi sabi ko nga hindi naman tayo principal, kundi ito po yung opinion natin as a professional, ano po. So dapat maging professional tayo at all time, lalo na po pagkaharap natin po yung mga bata at mga magulang, 'di ba? Yun naman talaga ang battle cry parating ng mga teachers, especially sa DepEd, ano. Kailangan maging professional tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng magkakataon, especially kapag kaharap natin ang mga magulang at ang mga bata, ano po mga ka-maestro. So yun. So sana ay magkaroon ng proper, ano, kumbaga malaman talaga natin kung anong totoo, ano, deserve naman po ng ano yan, kasi syempre DepEd ang nadala yan, pangalan ng DepEd po yung nakaladkad yan, kumbaga. So kumbaga deserve naman natin malaman talaga ang katotohanan, and sana maayos na, no, maayos pa rin yan kahit paano, mabigyan ng action ng kumbaga sa ano yung magiging consequence, no, sa mga nagkamali, sa mga may pagkukulang, ano po, para hindi na pamarisan pa, hindi na maulit pa yung mga ganitong pangyayari, ano po, hindi lamang para sa ating paaralan, kundi higit sa lahat sa mga learners po natin, sa mga magulang po natin, sa mga stakeholders po natin. Alright? So kayo mga ka-maestro, kung kayo ang tatanungin ko, ano ba ang opinion nyo po tungkol dito sa issue na to? So comment lang po yan mga ka-maestro sa comment section po natin, no? Free po kayo mag-comment dyan, ano ang inyong saloobin, no, libre po kayo mag-comment diyan, no, tatarin niyo ng comment niyan, no, yung mga comment section natin, no, mailabas niyo po ang inyong opinion, ano ang inyong saloobin tungkol dito sa issue na to, no, tungkol nga doon sa pagpapahubad ng toga during graduation ceremony. Alright, so dito tatapusin ang ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button diyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin, at dito yung mga updates pa rin about sa mga issues po sa DepEd, and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees. And syempre click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2